Hi guys, welcome back to our channel. Nandito tayo ngayon sa Avida Vita Vertis North in North EDSA Quezon City. So guys, ito na yung isang project natin na ginawa. I can't remember kung na-post ko yung mga pre-gawa nito. Pero yun, kumikita nyo, tapos na natin. This is a full renovation unit. Yun, meron tayong mga dinagdag. Pero simulan natin sa may bandang entrance, no? So ikot tayo. Yan. So this is the entrance. Ito kasi is a corner unit siya dito sa Vita, no? So this is the entrance door, tapos yan yung kitchen area niya. So from this part, dati kasi maliit lang ang kitchen nito, no? So inayos natin na full kitchen natin, and then yun, naglagay tayo dito. Ito dati puro bare lang to, guys. So kung makikita nyo, inayos natin, tsaka nilagyan natin ng mga cabinet, storage, lahat, no? So, ito, meron tayong storage dito. Actually, puno na siya, oh. Yan, tapos dito utility, tapos yung ating pwedeng shoe rack, adjustable shelves natin. Yan, kasi nakalipat na yung, may tumitira na rin dito na, so kaya puno na siya. So, yan, dito natin nilagay yung ref, which is supposedly nandun. So, nilipat natin dito. Yun, kung makikita nyo, ang laki ng kitchen natin. Ang haba ng kitchen. Ang haba ng kitchen, ang laki ng countertop, ang laki din ng ating sink. So, kung makikita nyo, this is about 70 cm na sink. So, yan guys. Then, we had this quartz countertop na white, syempre. Then, we have this yung marble backsplash natin na 120 by 60. So, para malalaki yung cut, kung makikita nyo, or probably hindi nyo nakikita sa video na meron siyang mga cut, no? Kung meron man cut siya, nakikita nyo, very minimal lang compared sa maliliit na tile. So, yun yung idea talaga. Kaya, malalaking tile yun nilalagay natin para less grout. No? So, yung iba gusto maraming grout. I don't know. Pero yung mas maganda kasi and neat pag konti yung grout na ilalagay. Then yun, this one, unbelievably, ito is yung old overhead cabinet nila. No? So, yan, inayos lang natin yung loob nito. Ay, yung loob, nag-relaminate lang tayo. It's in perfect condition. So, yun, relaminate lang tayo, pinuti natin, pero, in-adjust natin yung lalagyan ng microwave. Kung makikita nyo, yan. So, tingnan ko kung nandyan pa yung picture nung dating, tawag dito, ng kitchen, para makita nyo kung ano yung tinransform namin dito. So, niretain namin to, pero, yun nga, meron pa rin kaming changes, no? So, yun yung ginawa natin. Plus, naglagay rin tayo ng mga underlight. Yan. Tapos may mga power outlet tayong inayos dito. So, yun. And then, the kitchen cabinet, wala kaming kitchen basket ngayon kasi na-request ni client, yun, mas gusto niya yung naka-drawer. So, yun, guys. Yung mga palaman or yung loob ng mga kitchen or ng mga cabinet, guys, nire-request din natin yung kung ano yung mas preferred nyo, no? Kasi kami, by default, yun, it's either shelf or, yun nga, yung kitchen basket. So, yun, like this one, dapat sinasabi nila owner kung preferred nila. So, yun, kung at least may idea na kayo kung paano yung magiging drawer, no? So, yun. And, meron din kaming nilagay na trash can. So, yan guys. Ito yung ating built-in na trash can nilagay dito sa cabinet nila. So, yun. And that's it for the kitchen. So, yun guys, nandito tayo ngayon sa area ng living room. This unit kasi is one-bedroom unit, no? So, ito talaga yung space nila for living room. If you can see, guys, ito nga pahaba dapat siya, di ba? Pero gusto ni owner na maging bedroom na lang instead of living room. Kumita nyo, nagkasya siya. Maluwag pa rin tignan, no? So, yun, na-maximize natin yung space instead na living room, entertainment area lang itong labas niya is nagkaroon pa tayo ng isa pang kwarto. So, kaman yan, para makita nyo yung ating room. So, simple lang naman yung nilagyan natin. Nilagyan natin ng bed, na padded na siya na headboard. So, very social pa din naman, no? Hindi siya parang tinipid. And then, we have this, yan nga yung sliding na naka-frosted. So, yan, para hindi kita yung nasa loob or silhouette lang pag nasa loob yung tao or sa labas. And then, we have this wardrobe, no? So, full wall. Yung space kasi na naiwan dito is nilagyan na namin ng storage cabinet. So, yan. And then, yun, yung bedside natin, meron
kasi meant for entertainment and living room 'to 'no. So meron kaming naipit na na power outlet do'n, so inakyat na namin and then naglagay pa kami ng shelf para at least merong lalagyan ng cellphone 'pag natutulog yung nandito. Kasi nga if here hindi na natin malalagyan ng mga side table and all that 'no. And then we have this, storage under bed, 'yun siyempre kailangan natin storan ay lagyan ng mga, gamit, 'yun. And then siyempre, before we forget, so meron din tayong nilagay na, ah, ano nga 'to, double panel na curtains. So blackout siya, kung makikita niyo super blackout 'yan. Oh, so tanghaling tapat or like it's 3 PM na ata. So 'yan guys, makita niyo walang, tumatagos na ilaw. It's like 99% of blackout. So ito yung mga hotel type curtains na nilalagay natin dito. And yun nga, naka-double panel siya. Meron din mga white sheer. Doon na tayo sa entertainment area, guys. Kung makita nyo, maluwag na maluwag yung entertainment. Yung living area natin, nakapaglagay pa tayo ng two-seater. Actually, parang kasya ng three-seater to, no? Kasi ang size ng bed nito, pag humiga ka, is full double. So, kaya siya, maluwag yung bed niya. Ay, yung bed, pag hinila to, this is sofa bed, no? Hindi ko na i-open. Pero, yun, nahihiga to up to here para magamit din. Kung meron silang bisita, yun, yung owner kasi is taga-ibang bansa. So, yun, baka pag may mga bisita sila na gusto mag-sleep over dito, they need extra bed. So, pwede nilang gamitin. And then, yun, syempre, meron tayong nagawa dito na bagong design. Kasi it's very weird. Yun nga, try ko pakita yung picture natin nung before nito, no? This is very awkward kasi may aircon dun sa loob. So, yan, nag-design ako na ayoko na may aircon dun sa wall. Imagine mo yung sofa mo, may aircon ka sa wall, tapos ang baba pa ng position niya. Makita niyo halos nasa ulo side mo na, no? So, it's very awkward. Kaya gumawa tayo ng design na kinover natin yung aircon niya. So, nag-make tayo ng custom-made na parang vent type. Tapos, yun nga, akala nila paano i-access yung paglilinisin. So, hindi nila alam, yun nga, naglagay tayo ng hydraulic sa taas para accessible yung kanilang aircon if they need to, no? So, yan. Yan yung ating bagong design, tsaka nga yung mga innovations natin ng design, ng woodworks, para maka-achieve tayo ng objective na maging mas maganda yung condo unit. Then, we have this full width na mirror para naman hindi masyadong blank or could add to yung space. Yun nga, syempre pag mirror nakakaluwag, di ba? So, nilagyan natin dyan para mas mukhang maluwag yung space. And then, dito naman sa kabilang side is yung ating entertainment area. So, yan, meron tayong console table. Then, nagdagdag tayo ng cove light doon. Maliit lang na cove light para mag-add ng lighting dito sa room. And then, yun, meron tayong pin light dyan. And then, this one is so cute. Binili ni Una yan, actually. Yan, ang ganda. So, perfect yan nilagay niya dyan. Yung clock niya, no? Then, the TV, yan. Then, yan, kung makita nyo, itong console table, ito, sukat to na malagyan ng ottoman chair sa ilalim. So, ito sila owner ang bumili ng ottoman chair. And then, we have this pull-down storage. So, yan ang plan. Initial plan talaga dito is, nandito na yung entertainment console and dining, pero gusto ni owner, meron siyang sariling dining table. Kaya, naisip natin, dito na lang ilagay yung dining table. So, since movable naman siya, pwede mo siyang ilikpit after kung hindi mo na gagamitin. Or, pwede din siyang ganyan. Kasi kung makita nyo, maluwag pa din yung spacing natin dito. Yan. So, maraming walk space, hindi nakakabangga or nakaka-claustro. So, yun guys, yung ating entertainment. Tapos, meron din pala tayo, naglagay tayo ng accent na tubular dito para to give division na papunta sa bedroom. So, kita niya, nag-extend tayo para meron tayong ma-identify natin na this is a dining area and the entertainment. Alam niyo yun? So, yan, yung mga nag-a-add dun sa mga design natin. And yun, nagkaka-idea kayo kung paano natin yung mga train of thoughts natin na para magawa tong design na ganito, no? So, yan. And then, nag-add din tayo ng ilaw dito kasi initially,
madilim ang ilaw dito. Dito sa, ay madilim ang ilaw, walang ilaw dito 'no, so madilim 'tong area na 'to. Kaya pinadagdagan ko talaga ng kahit isa man lang ilaw para maliwanag yung area dito, yun. And then we have this, naglagay din tayo ng ano, mga ceiling fan. So design-wise, we made it simple and ano na sila, ah, terno or kambal na lang para hindi masyadong eyesore yung kanilang, design, mukha pa rin malinis. So, yun guys. And then we go to the, which one do you like guys? Bathroom or semesters? So yun guys, let's start sa bathroom. So yan, kung makikita nyo, bago tayo pumasok sa bathroom, meron kasi si owner pinadagdag dito. Naglagay din tayong shelves dito kasi dito niya lalagay yung kanyang mga ah, parang altar niya. So yan, dito yung plan. Yan yung, kaya meron tayo dito shelf. And then let's go to the bathroom. Kumita niyo yung bathroom. Kung, ewan ko kung may picture. Sana may picture ako nito. Anyway, kung makikita nyo, ibang-iba. It's like, mukhang bago, mukhang maaliwalas, maputi, malinis. So, yan guys. Ito yung bathroom natin. Ang laki ng pinagbago kasi nagpalit tayo ng tile. White light, lahat maputi. So, light colored lang yung walls natin. And then, we have this overhead cabinet. And then, itong ating mirror shelf, mirror cabinet. May storage to sa loob. So, yun, mamaya ikutin natin. Tapos, yun, naglagay lang ako ng shelves dito para naman hindi siya masyadong plain na nag-iisa at pwede kang maglagay ng mga decor. And then, nagpalit tayo ng toilet kasi nga luma na rin tong unit na to. Kaya yun, suggested na palitan na natin para lahat mukhang bago, no? And then, yun, yung sink niya. And then, yun, may under sink din tayong nilagay. Tapos, malaki kasi yung bathroom nito, guys, eh. So, yun, kumikita nyo, yan, meron din tayo. Ito, niretain natin. Ito yung dati pa nila, no? So, yun, inayos lang natin. And then, naglagay tayo dito na shelf pa rin. Kasi ito yung laundry area niya. So, may shelf siya dyan. And then, this one, yung shower area, yun, may kakabit pa kasi tayong heater. No? Kung nakita nyo, nandyan yung heater natin. Kaya, yun, temporarily, ganyan muna siya. But basically, this is done na. So, yun yung ating bathroom. So, yun guys. And then, my favorite part, let's go to the, wait lang guys. Ito pa pala. Nagpalit tayo ng French type na door para yun, mas makakadagdag sa ganda nung ating bathroom. So, nag-iba yung look talaga niya, no? Very, parang social tignan kumpara doon sa normal PVC lang. Then, let's go to the bedroom. So, yun guys, bedroom master. Actually, isa lang naman bedroom, no? Pero kayo na lang nga muna mauna pumasok para mas ma-appreciate niyo yung pag-enter. So, di ba guys? Wow! Ang cozy na naman na tinapos natin ang bedroom, no? So, parang gusto mo na namang higaan yung kama. So, guys, yan. Ito yung pinalit natin dito. Ay, hindi naman pinalit. Nilagay natin, no? Kung dati sa totoo lang, puro tambak to, no? Kasi nga, wala naman talaga nagsistay dito. Pag visit-visit lang sila. Kaya puro gamit yun nandito. Pero ngayon, bedroom na siya, no? Unfortunately, hindi yata nagamit ni owner kasi nga umuwi na siya before pa natin ma-turn over to. Pero I hope she's gonna be excited to see na kung paano yung naging finish nung kanyang, ayan, naka-ayos na yung bedding niya. Yan. So may reason siya para umuwi ulit dito sa Pilipinas. But then again, yun, yung mga ginawa natin dito is sliding cabinet. So halos full wall na sliding cabinet. So may mga gamit na. So, yan, pakita na lang natin na meron drawers. And then, naglagay tayo ng full wall mirror dito. Body mirror. Maliit lang siya, pero makakatulong siya pag nagbibihis ka. No? So, kaya naman yung tao na makita na nagbibihis or pag nagpalit ng outfit. And then, we had this side table. Tapos, meron tayong accent panel dito na nalagyan natin ng bedside light. Yan. So, tricolor din. Actually, bulb naman to eh. So, kung ayaw mong tricolor, pwede mong palitan yung bulb. At saka kumapon din na, no? And then, yun, meron din tayong mga power outlet dito. Tapos, yun nga, itong side table natin, na naka-drawer pa. Kahit mini lang siya,
yun. Actually parang may gagawin ata tayong isa pang ganitong design 'no. So, at least may idea na rin kayo na ganyan yung mangyayari. And then yun, yung ating ceiling fan, yan na gusto niya ceiling fan na ganyan, eh. So, yaan yung nilagay natin. Then we have this yung cove light natin 'no. So, para magdagdag ng pagka-cozy dito sa loob, meron tayong mga soft light sa taas, yan. And then we painted this, yun nga yung wall accent, yung lime wash natin na paint para to add character and texture dun sa wall para hindi lang siya plain color. Tsaka yun nga, pag nilagyan niya ng mga frame, maganda siya tignan. Well, extra maganda siya tignan. Maganda naman siya tignan kung plain, pero it becomes extra pag, yun nga, merong parang texture yung paint natin. And then yun, ito yung ating mirror. Syempre, yun nga yung ating ano nga tawag dito, smart mirror, tapos nandito na yung mga switches. Then, meron pa rin tayo, imagine niyo guys, no, sa liit nitong space, yun, can you try to move back para makita nila yung space? Nakapaglagay tayo, you know what guys, ano size ng bed? Queen bed to. So, imagine niyo kung paano natin pinagkasya. Tapos, meron pa rin tayong dresser table. So, may side table ka, may full body mirror ka. Imagine, tapos meron ka pang dresser table dito na naka-ottoman, no? So, yan guys, teka, upuan natin para makita nila na this is a perfect space na makagamit, makapag-makeup ka, makapag-ayos ka, kung mausap ka ng video call mo dito, ang dami ko naiisip. So yun guys, ang dami mong pwedeng gawin, no? Maluwag-luwag pa siya, no? So, yun, very accessible siya sa tao, hindi siya masikip. May kwento nga ako kasi sa totoo, I forgot kasi ang naalala ko dito, naka full size bed to, full double. So, nung nagtanong si ma'am nung bibili na nung bed, talagang nasa utak ko 54-inch yung kanyang bed. Yung pala queen size bed 'to kasi nga with this size kumbaga naka-ano sa utak ko, by default 'pag ganitong mga size automatic double bed ilalagay. Pero yun, nakapaglagay tayo ng queen size bed. So, ang galing. Tapos yun, maluwag pa rin, very accessible 'no. So, yun, ah I think that's it. Wait lang guys. Ito pala, na-repaint din natin para mukha siyang, magmukhang bago talaga lahat, no? So, yun. And after nitong video, actually, may interview tayo kay ma'am. Nakita niya naman na to, pero meron kaming tinatapos dun sa bathroom area, no? Kaya, yun. She's very happy. Yun, panoorin niyo na lang yung video after. Yung totoong reaction ni owner para ayun, kayo na mag-judge kung ano yung reaction niya. Pero ito yung first time talaga namin na tapos na lahat yung ginagawa namin dito, no? Then guys, singit lang na miss out ko kanina. Meron din tayo na breaker cover, no? So yan, may key holder yan, nilagyan natin. Tapos nandito yung kanyang breaker cover. So yun lang naman, simple lang naman yan. Pero sometimes it adds dun sa pagiging functional nung mga ginagawa natin, no? To the little detail. Pero guys, on note, hindi tayo perfect na tao. So yung mga little detail talaga tayo mamimiss out. Pero this kind of things, which is, ano naman sa amin to, normal and by default na gusto natin. Yun nga, yung saan lalagay yung susi, saan lalagay yung, yung eyeglasses mo, yung cellphone mo, saan ka magsaksak. So, yun yung mga iniisip natin, yung kung paano mag-move yung mga tao sa isang lugar. So, yun. So, yun guys, again, thank you so much for watching. I hope na-enjoy nyo tong ating condo tour dito sa Avida Vita Vertis North EDSA in Quezon City. So, yun, and sana marami kayo natutunan ulit ng mga bagong designs natin and ideas. Yun nga. And yun guys, syempre thank you tayo kay ma'am, sa owner, sa brothers niya, na yun nga na inaasikaso rin tayo dito. And staff natin na yun nga, if it wasn't for them, hindi natin mabubuo itong mga visions natin para sa mga client, no? So again guys, thank you. Ang gagaling nyo guys. And then, yun. And don't forget to follow, like, share, and subscribe all our social media channel. It's on YouTube, Instagram, and Facebook, LBP Arts and Interior. Yun. And then, guys, I'll see you on the next video. Bye!
So yun guys, welcome back to our channel. Nandito tayo ngayon sa Avida Vita sa Quezon City. So kasama natin ngayon si Ma'am from San Francisco. Siya yung may-ari nitong unit, no? So interviewin natin siya para yun, malaman nyo rin kung ano yung reaction niya, no? But first, bago natin pagsalitaan si Ma'am, magbibigay lang ako konting background. Itong unit is about to turn over pa lang kasi nga nagkaroon kami ng slight delay dun sa may mga maliliit na dito. Si Ma'am na lang magkwento if gusto niya ikwento. Pero I just wanna be honest na yun, this is the first time din na nangyari sa amin. No? Pero yun, nandito ako ngayon kay Ma'am to meet kasi nga paalis na siya. Babalik na siya ng US by next week ata. So, yun, kaya pinuntahan ko na rin siya bago siya umalis. So, yan, Ma'am, kwento mo sa kanila yung story, paano tayo nagsimula, in between, and everything else, kung ano po yung gusto niya ikwento sa kanila. Nanonood ako ng YouTube channel, different vloggers ang pinanonood ko tungkol sa renovation. Naghahanap ako ng maganda talaga, pulido gumawa, maganda ang gawa nila, yung talaga yung aesthetic maganda, tapos yung mga quality ng gawa ay talagang maganda. Sa dami ng pinanood ko, yung kila Miss Au ang nagustuhan ko. Dahil sabi ko nga, nakita ko yung mga detalye na pag pinofocus nila yung mga areas, nakikita ko talaga na pulidong-pulido ang pagkakagawa. Walang mga masasabing inconsistencies dun sa mga sukat, inconsistency dun sa mga klase ng design na binigay nila sa akin, tsaka yung mga kinumpletong requirements na ito yung gagawin namin, lahat yun na fulfill ni Miss Au. So talagang magaling ang grupo ni Miss Au pagdating sa paggawa ng quality na renovation. Kaya kung kayo gusto nyo, sila rin ang kunin nyo dahil talagang maganda. Sila sinasabi talaga. Yun talagang masasabi ko na hindi ako nagkamali. Una, maraming nagsabi na, naku, hindi mo yan kilala. Hindi mo yan kilala, magtitiwala ka, malaking project yung ibibigay mo. Pero sabi kong ganun, sa nakita ko naman sa mga, sa mga vlog niya, siya lang rin yung may taong na owner na pinaharap niya sa vlog niya, na talagang nagte-testify tungkol sa gawa nila. So sabi ko, dun sa iba, nagpapasalamat nila kay owner ganito, kay owner ganyan. Pero hindi ko nakita dun sa mga vlog na yun talaga yung may-ari. Pero dun sa vlog ni Miss Au, nakita ko na may in-interview sila at saka sinasabi nila kung ano yung experience nila. Ngayon, ang maganda dito sa kila Miss Au, sa LVP, pag sinabi mo Miss Au, ganito, Miss Au, ganyan, makikinig sila, tapos gagawa nila ng paraan. Napakadaling kausap. Hinahong mga tao. Hindi sila yung hindi sila gumagawa ng palusot. Ayun, magandang yun. Hindi sila gumagawa ng palusot na sasabihin nila na, ay kasi ganito, ganyan. Walang ganon. Pag sinabi ko na, Miss Au, kailangan ko na ganito. Miss Au, merong problema dito. Ma'am, noted. Yun lang ang maririnig ko. Pati doon sa asawa kay Mr. Getty, wala akong naririnig na laging positive. Noted po. Sige po, gagawin po namin yan. Okay po, ano pa po? Yun ang lagi kong nakikita sa aming group chat. So, napakadaling kausap. Kaya, kung ako sa inyo, kunin nyo rin po sila. Galing ni Ma'am na advertiser. Thank you, Ma'am. Sige. Tapos, ano pa ba? Pagkukwentuhan pa ba tayo? Madali silang kausap pagdating sa mga details na gusto mong mangyari sa renovation na gusto mong gawin. Ay, specific, Ma'am, yung dun sa kitchen natin. Yung sa kitchen. Sabi ko, ganito yung gusto kong, ayoko yung drawer. Ayoko nung Kitchen basket. Kitchen basket. Gusto ko mga cabinet, drawer. Ginawa niya. Gusto ko may altar sa kitchen ko. Ginawa yung altar. Pakita mo yung altar natin doon. Pakita mo. Ayun sa likod. Ayan. So, gusto niya, okay, go. Yeah. So, yun talaga. Pag mga request, talagang pinagbibigyan natin. Tapos sabi ko, gusto ko, ang panglinis ko ng bahay, nakatago. Ginawa niya rin ako ng cabinet. Para sa
para sa pakita nyo nga yun, yung magandang... Ay, gusto mo ba yung ma'am Eto. space? Naku, si ma'am na Eto, nag-tour. yan. Ayan yung lalagyanan ko ng mga panlinis Oh, ko. diba? Oh. So talagang totoong-totoo yung ating mga video, no? Hindi siya imbento lang or dahil because nag-shoot tayo. Talagang in reality, yun talaga yung reaction nila na ibinibigay, yun talaga yung nararamdaman nila. Which is very important din naman sa amin talaga yun na yun, gusto namin masaya talaga yung satisfied. Yeah. Though we cannot guarantee na 100% palaging satisfied ang client, pero in true and in fairness naman to everybody, parang majority naman is nagkakaroon ay satisfied naman talaga yung mga client natin. Yan. Sila na nagkukwento mismo siya na, so yun nga, even hindi pa natin tapos hindi pa namin ma-turnover kasi may inantay pa kaming area. So, sayang-saya naman si ma'am, kaya saya-saya rin naman ng puso namin na ang saya niya masaya din ako para sa kanila na happy sila dun sa nagawa natin dito. Yun. Ni-request ko na gusto ko na yung, ayoko ng dockless. Gusto ko i-connect yung dock sa main vent ng building. Nagawa nila napakaganda na hindi ko nakita meron palang dock. Oo. Pag sinabi talaga. Di ba? Ang saya talaga ni ma'am din sa mga nagawa natin. Yes. So, tapos sabi ko, gusto ko, ilaw ko lahat maliwanag. Sabi niya, ma'am, dagdagan natin ng medyo warm kasi para naman maging elegant yung dating ng unit mo. Sabi ko, sige, basta wag lang mawala yung white color ng light. Yun lang yung gusto ko. Tapos, humingi ako sa kanya ng mga measurements ng mga appliances. Ayun, binigay niya. Lahat nagkasya yung nagkasya yung refrigerator, yung microwave, yung TV. Tapos sila na rin na nag-install. Kaya napakadaling kausap, madaling gumawa ng mga request. Yun lang yun. Huwag niyo naman damihan yung request niyo, guys. Yun kasi yung request na yun, pinag-usapan niya prior mag-start yung aming project, ha. Baka mamaya kasi, ma'am, sabihin na, pwede pala mag-request, pa-request. Hindi kami matapos ngayon. Pero yun, yung mga request nga, yun, napag-usapan yun prior dun sa aming pagsisimula dito sa condo unit. Yeah, may agreement na, na siya, yung kumbaga parang, yun na yung napagplanuhan. Ngayon, pag medyo merong medyo hindi nagkakatugma dun sa napag-usapan, remind lang sila, noted po. Yun ang pinaka-ano sa kanila. Kasi sometimes, yun nga, pagtapos na yung contract namin, tapos nag-uusap kami na, hindi na namin nasusulat. Minsan sa chat na lang na, uy, Miss Au, ilagay mo nga pala itong ganyan-ganyan. So yun, bago kami magsimula, naklaro na yun. So yun, yung mga details na yun, sometimes nakakalimutan namin, sila magre-remind. Basta napag-usapan natin prior, walang problema sa amin. Noted lahat yun. Tapos minsan, syempre, mag-extra, yung extra work na rin kami na para masatisfy din yung client. Sa kanila, importante ang satisfaction ng kliyente. Kaya yun ang pinakamagandang... And integrity talaga, number one sa amin. Integrity. Talaga, hindi kami magkakilala. Hindi ko sila kilala talaga. Ngayon lang kami nagkita. Nag-uusap lang kami sa text. Nag-usap lang kami minsan sa by phone. Pero ang yung integrity nung nila, pag sinabi nila ito yung gagawin nila. Ma'am, yung feeling niya naman po na yung pag nagko-contact tayo sa phone, naiinip po ba kayo? Pag may mga request kayo or messages kayo, yung response hindi, ang bilis. Namin. Bilis mag-noted po. For noted po. Oo, noted po. Ano problema? Okay na yan. Oo. hindi mahabang, lalo ni asawa, si Mr. Getty. Sige, di masipag sumagot. Lagi lang siyang noted po. Yun. Wala akong maririnig na, walang reklamo. I feel like sometimes na parang feeling namin or baka nag-worry din yung mga client pag hindi na kami sumasagot. Kaya mabilis. Talagang binibilisan namin na hanggat kaya naming sumagot, sasagutin kahit namin. gabi na. Kahit maalas 12 na, kachat ko pa si Miss Au. Miss Au, hindi, ganito yung gusto kong tela, ganito.
So, yun, kahit na kahit na late na ng gabi, hindi nagrereklamo na, oh ma'am, sige, bukas na natin pag-usap, walang ganon. Oo nga, hindi ko siya naisip sabihin. Yeah. Ang ano niya is, sige ma'am, okay po, noted po. Yun lang lagi kung, and no, namin, usapan laging noted po. So, pag nag-noted po na, expect ko na yun meron magandang resulta. Napakaganda ng feedback ni ma'am sa amin. Para akong natutulala na, shucks, yung pala yung nararamdaman. Hindi naman namin kasi alam Kumbaga kami, gusto lang namin magtrabaho, mag-serve sa mga kausap namin. Pero hindi ko alam na ganun ka extensive or extent yung impact. No, yung impact namin dun sa nabibigay namin sa client. Yeah. So, yun. So, ma'am, meron ba kayong parting words pa? Ang sesela ng puso ko, hindi ko alam sasabihin ko. Ako na napakasaya na hindi man kumpleto, sabi ko nga, alam ko makukumpleto to na naaayon dun sa pinag-usapan natin dahil 90% na, isang area na lang hindi naman natapos. Sabi ko nga, Miss maganda yung ating, maganda na yung banyo, yung fixture, sana naman maibagay dun sa, noted po. Noted. Kaya, kung ako sa inyo, sa LBP Arts and Interiors na kayo. Ang galing talaga. Sige, ma'am. Thank you sa sa napakagandang message nyo para sa ating mga nanunood din, no? Mm-hmm. So again, guys, thank you for watching and see you on the next video. Bye. Bye.